Kapag may sponsor na biglang lumipat ng sinusuportahan, simpleng pagtulong lang ba talaga ang dahilan? O may mas malalim pang kwento sa likod nito? Mga kasolid, usap-usapan ngayon online ang umano'y paglipat daw ng ilang sponsors o supporters ni Joy Diwata papunta doon sa beneficiary na umalis sa Team Kalingap. Marami tuloy ang nagtatanong bakit. Ano ba talaga ang dahilan? Totoo bang hindi nila nakuha ang gusto nila kay Joy kaya doon sila lumipat? O baka naman may ibang agenda na hindi pa natin nakikita? At isa pa sa pinakamabigat na tanong ng netizens. Gusto ba nilang kontrolin si Joy Diwata? Gusto ba nilang hawakan siya sa leeg? O baka naman simpleng sympathy lang talaga para doon sa beneficiary? Kaya sa video na ito, himayin natin isa-isa ang issue na yan ng may sense at walang blind judgment. Alam niyo mga kaibigan, sa mundo ng social media at charity content, hindi na bago ang pagkakaroon ng sponsors, benefactors, at mga taong gustong tumulong. Pero minsan habang tumatagal, may mga taong hindi lang tulong ang gusto. Minsan gusto nila ng impluwensya. Gusto nila may kontrol. Gusto nila may pabor na kapalit. Hindi natin sinasabing ito ang totoong nangyari ha. Pero aminin natin, yan ang kutob ngayon ng maraming netizens. Kasi kung tutuusin, bakit nga ba biglang lilipat ang ilang sponsors? Ano ang nakita nila doon sa beneficiary na wala kay Joy Diwata? At bakit tila mas aktibo sila ngayon doon sa kabilang panig? May mga nagsasabi na baka raw hindi napaamo si Joy Diwata. Na baka hindi nila nakuha ang gusto nilang impluwensya rito. Kilala kasi si Joy na medyo may sariling paninindigan, marunong sumagot, at hindi basta-basta napapaikot. At sa social media world, may mga taong gusto nila sila ang masusunod. Kapag hindi nila makuha yon, minsan lumilipat sila kung saan sila mas may access o mas may control. Pero again, speculation lang ito ng netizens. Wala tayong direktang ebidensya para patunayan. Pero isipin nyo, kapag ang isang sponsor ay totoong tumutulong ng walang kapalit, mananatili ba siya kahit walang kontrol? O aalis kapag hindi nasunod ang gusto niya? Yan ngayon ang malaking debate online. At eto pa ha. May mga netizens ding nagsasabing baka hindi naman talaga si Joy ang issue dito. Baka mas gusto lang talaga ng ibang sponsors na doon sa beneficiary tumulong dahil mas fresh ang story, mas emotional, at mas madaling kuhaan ng sympathy ng viewers. Alam naman natin sa social media. Kapag may bagong issue, bagong emosyon, bagong drama, doon agad napupunta ang atensyon ng tao. At kung saan ang atensyon doon din madalas sumusunod ang views, engagement, at maging ang suporta. Kaya posible rin na practical move lang ito ng ilan. Pero ang tanong, kung tunay kang tumutulong, kailangan bang may kampihan? Kailangan bang may iwanan? Diyan nalulungkot ang maraming supporters ng Team Kalingap ngayon. Dahil para sa kanila, parang imbes na pag-ayusin ang sitwasyon, lalo lang itong pinapalala ng mga taong nakikisawsaw. At alam niyo mga kaibigan, ito ang isa sa pinakamahirap sa mundo ng pagtulong online. Kapag pera na, kapag sponsors na, kapag fame at influence na ang pumapasok, unti-unting nasisira ang tiwala. May mga taong tumutulong ng tahimik. Pero meron ding gusto laging may kapalit na loyalty. Yung tipong, tinulungan kita, dapat kakampi ka namin. At kapag hindi ka sumunod doon, magsisimula ang pagbabago ng ihip ng hangin. Kaya tuloy maraming netizens ngayon ang nag-aalala para kay Joy Diwata. Kasi kung totoo ngang may mga taong gustong kontrolin siya noon, at hindi nila nagawa, baka kaya sila lumipat doon sa mas madali nilang maimpluwensyahan. Pero syempre, kabilang side naman baka mali rin ang iniisip ng mga tao. Baka genuine concern lang talaga ang dahilan kung bakit sila tumutulong doon sa beneficiary. Kaya importante pa rin na hindi tayo agad humusga. Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay lang ang malinaw. Kapag ang pagtulong ay may kasamang kontrol, impluwensya, o personal na interes, nawawala ang tunay na essence ng pagtulong. At sana, anuman ang totoong dahilan ng paglipat ng mga sponsors na yan, hindi na ito maging dahilan para lalo pang mag-away-away ang magkabilang panig. Dahil sa huli ang mga viewers at supporters din ang napapagod sa paulit-ulit na issue. Kayo mga kasolid, ano sa tingin nyo? Totoo bang may hidden agenda ang ilang sponsors? O baka naman masyado lang nagiging emotional ang mga tao sa issue na ito? Ay comment ninyo ang inyong opinion, pero sana respeto pa rin sa bawat isa. At kung gusto ninyo ng mas malalim at totoong commentary tungkol sa mga viral social media issues, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ako si Roneo Mix Vlog at dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may laman at may katotohanan.